Hi Leo! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your June kapalaran. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon, Leo. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Oh my gosh! Sino to? Char. Okay, so we have King of Cups. May person na sobra kang mahal. Grabe naman. So, mukhang hiwalay na kayo nitong person na to, no? Magkagalit ata kayo. Pero may mabilis na energy. Mukhang magkakaroon ng pag-uusap. Ang nakita ko dito, hindi ka pa ready eh. Parang meron pang konting galit. At kailangan mo ding ilabas yung mga emosyon mo para ma-purify mo yung sarili mo. Siyempre, para gumaan yung pakiramdam mo. Okay. So, baka ka din mo ay water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, although this can be any sign. So, yung person na to, mahal ka niya, although kahit hindi man niya aminin to, or hindi man niya sabihin directly, pero nararamdaman niya yon at gusto ka niya makasama ngayon. Okay? Grabe naman to, Leo. Grabe naman. Okay. Yes, gusto ka niya makasama ngayon. Okay. So, anong nangyayari dito? Tingnan natin. Merong nasi-stress. Okay. Okay, so we have the Emperor. This is the energy of Divine Masculine. Yes, mahal ka niya. Willing siyang baguhin ng mga bagay-bagay. King of Swords with the Queen of Pentacles. Alam mo, itong person mo, masyado din siyang concerned sa mga sasabihin ng ibang tao. Kaya, ino-overthink na yun yung nagpapastress sa kanya. Okay? Ang nakita ko dito, hindi pa niya ganun katanggap na hindi kayo okay or kung nag-break up kayo or hindi nag-workout tong connection na to, nasasaktan pa rin siya. At pwedeng hindi niya aaminin na nasasaktan siya, pero ang makikita mo na lang sa kanya is parang galit siya. So, the reason kung bakit siya nagagalit is dahil nga kasi masakit sa kanya yung mga nangyari or yung sitwasyon ngayon. Mukhang hindi niya matanggap. Nakakaloka. Okay, pero like I said, mahal ka pa rin niya. May nakita lang ko dito ka-deal niya na other person or this could be a karmic connection na kailangan niya makisama dun sa other person na yon at yun din yung humahad lang dito sa connection nyo. I'm hearing na andun din yung pagiging bitter niya kasi nga hindi pa niya matanggap yung mga bagay-bagay. Also, this is the person na gusto niyang patunayan yung sarili niya sa'yo. So, medyo ma-pride siya in a way, lalo na in the financial department. Kasi gusto niyang patunayan na kaya kanyang suportahan or meron siyang maipagmamalaki sa finances niya. So, nakikita ko dito, medyo nagiging selfish siya kasi inisip niya paano naman ako. So, ayun, gusto nga niya i-prove sa'yo na financially may kaya siya. Pero at the same time, gusto din niya prioritize muna yung sarili niya. So, baka mafe-feel mo dito sa taong to na ayaw niyang mag-commit sa'yo. At ang dahilan dito is financial. Ayan. Yeah, financial talaga yung nakikita ko, guys. Kasi yung isip niya na kailangan niya muna unahin yung sarili niya. At kung meron pa tong ibang sinusuportahan, may pamilya siya or yeah, yung iba kasi sa inyo, meron siyang ibang sinusuportahan. Yan talaga yung nakikita ko dito. At, yun nga, kaya nga yun, naging hadlang sa connection ninyo. Siyempre, mag-ingat ka kasi baka mamaya may pamilya na pala, di ba? So, pag ganun guys, wag nyo na lang i-entertain, di ba? Pero na-attract mo itong person na to na sobra kanyang mahal. At kahit na nasa sitwasyon siya na hindi siya makaalis sa sitwasyon na yon or hindi siya masaya sa sitwasyon na yon, pero I'm hearing kailangan niyang mamili. So, yeah, ikaw yung gusto niya, pero there is this other situation na yan pa yung issue dito. Okay, tingnan natin. Si The Emperor kasi, nakikita ko ginagawa niya yung best niya eh, pero I feel like naghahanap din siya ng someone na tutulong din sa kanya. King of Wands. Okay, this could be also a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, pero kahit anong sign naman to. Wow! King of Wands, Queen of Wands, and the Knight of Wands. Okay.
So, una sa lahat, maraming iba-ibang tao dito. Pwede tong nagkaroon siya ng other person na pinagkakabisihan niya. Sorry to say, pero hindi naman sa lahat magre-resonate ito, guys. Pero may nakita ko dito na may iba pa siyang ka-deal na person na parang nagtatry or nag-explore siya ng mga iba-ibang options niya. And this is someone na matigas ang ulo at yung gagawin niya talaga kung ano yung gusto niya. So, maparaan siya. So, baka kasi may usapan na kayo or may commitment na kayo, tapos mabibigla ka na biglang nagbago yung isip niya, biglang may other person pala, or may iba na siyang kausap, or may iba na siyang kasama. So, ayan, mag-ingat ka na lang kung sino tong nasagat natin dito. We have the Empress, Queen of Cups, King of Pentacles. Oh, okay. So, nakikita ko, meron din dito, guys, na mukhang na-link siya sa iba, pero ikaw yung gusto niya at sobra kanyang mahal. Yung nga lang nahirapan siya sa yung i-please ka. Parang feeling niya masyado kang mataas para sa kanya. Kasi the Empress is divine feminine energy. So, syempre kailangan niya magpa-impress sa'yo. Ganon. And pangarap ka niya, mahal ka niya, gusto ka niya. Nakikita din niya sa'yo na mukhang masyado kang serious when it comes sa trabaho mo or sa finances mo. Okay, the last card is the Knight of Cups. Wow! Parang nakikita niya na kailangan mo ng tulong at gusto kanyang tulungan. Kasi sobra kanyang mahal at nire-respeto ka niya. So, ang tanong is, mag-workout ba to? Diba? So, well, nasa sa inyo naman yung decision, guys. Kung ano yung magiging decision nyo about sa relationship niyo. Okay. Pinapakita lang natin yung mga energies at kayo din yung mag-decide. Tsaka isa pa, iba-iba din kasi ng sitwasyon bawat tao. So, maganda din yung magpa-private reading kayo. Okay, anyway, indication, watch for signs that lead you to true love. Test, your strengths and weaknesses are being tested. Attract, the appeal of soul pairing goes beyond superficiality. Okay. Parang hindi kayo sure pero may attraction. Hindi kayo sure sa isa't isa. Yes, trust your intuition. Oh my gosh. Ayan. May nag-yes. So that's a good sign. Oh, true love is here. True love appears when you least expect it. Grabe. So, nakita ko dito yung compatibility ninyo ng person na to. Study, let love show you how to learn from each other. So, mukhang itong connection na to, hindi ito yung well, first of all, strong yung attraction sa inyo talaga. Very magnetic. Okay, pero I was gonna say na hindi ito bago lang or hindi ito yung simple lang na connection. But merong malalim na bond na sa inyong dalawa nitong person na to. Kasi may true love na card eh. So, pwedeng hindi mo inexpecto at magkakaroon ng pag-uusap or nag-uusap kayo ngayon. Kasi yung study is also about pag-uusap kasi pinag-aaralan nyo yung sitwasyon or kinikilala nyo ang isa't isa. At natututo kayo sa isa't isa. So, okay. Pasensya na kayo. Medyo maingay yung mga aso dito. Okay, anyway. Tingnan natin. Ano pa ba mga energies connected kay Leo ngayon? Release the past healing process. Oh my gosh. Ayan. So, for some of you guys, past person yung kadil mo at yeah, nag-heal ka ngayon. Inner peace. So, ito yung gusto mong ma-achieve ngayon. Kaya mo naman yan. Pwede kasing kahit tapos na kayo sa connection nyo sa person na yon, pero pinaprocess nyo pa yung emotions ninyo. So, yeah, ganun talaga. Bumabalik kasi yung mga memories. Pero, energy lang naman yon. Okay? Hindi naman din sa lahat mag-resonate ito. Pero,
Sabi dito kasi, nasa healing process ka ngayon. Kailangan priority mo yung inner peace, release sadness. Okay, merong nakaramdam ng lungkot. Okay, tingnan pa natin. Ano pa ba? Flow like water. Okay. Forward movement. Okay. So, patuloy lang. Kahit naman na nakaramdam ka ng lungkot or bumabalik yung mga memories, ang mahalaga is merong forward movement. Patuloy lang ikaw sa buhay, Leo. Okay? Kailangan mo lang din ilabas yung emosyon mo. Kaya sinabing flow like water. Kailangan mong iiyak yan or kailangan mong maramdaman para magkaroon ng forward movement. Okay? Kasi nga, process kasi yan eh. Part of the process yan. It makes sense. Mukhang meron ka ngayon natuklasan or na-realize. Ano yun? Believe. Clear mind. O sabi ko na eh, may natuklasan ka ngayon. Okay, pero mas better ka ngayon. Sabi dito, you're better now. Harmonize, take a rest. Okay, kalma lang muna at magpahinga. Release resentment. Blessings restored and love. Oh my gosh. Strength. Okay. One more. Enjoy. Wow naman. So, napaka-positive na cards. Alam mo, huwag kang matakot sa healing process. Kung kailangan mong iiyak at kailangan mong maging, alam mo yun, ilabas yung mga emosyon mo, huwag kang mag-alala kasi ibabalik yung blessings mo sa love. Okay? Yeah, this is the same person na gusto kang bumalik sa buhay mo or gusto niyang mag-work out itong connection na to. So, iba-iba kayo ng situation. Yung iba sa inyo ay meron pang communication. Meron din naman akong nakikita ang iba sa inyo na totally wala na nga. Pero, may kapalit talaga yan. Okay? It's either the same person yung babalik. Love eh. Ayan, marirestore yung love. So, the same person yung babalik or bagong person. At yung bagong person na yan, nakikita ko na totoong minamahal ka niya. Okay? At i-enjoy mo itong connection na to. Mas magiging strong ka at flow like water. Ibig sabihin, mag-a-adjust ka sa situation at alisin na yung resentment. Okay. So, gusto kong tingnan from the tarot deck. Alisin ko muna itong mga cards na to. Tingnan natin anong intention sa'yo nitong person na ito. Okay. Okay. So, please like the video. Videos. At, kung bago kayo, welcome to the channel. Comment po kayo para masagap natin yung kwento ng buhay niyo sa ating mga tarot readings. Okay, oh my gosh, Ace of Cups, new beginning. Ito yung gusto niyang mangyari ngayon. Alam mo, gusto ka niya at masaya siya sa'yo. Okay. Ikaw yung happiness niya, ibig sabihin. So, merong dove, oh, it symbolizes peace. Actually, ito yung Holy Spirit. Okay. Grabe. So, ayan, new beginning and very emotional kind of beginning. What crosses this person is the Tower. Mukhang kinakabahan to. Parang natatakot siya sa bagong simula. Andun yung anticipation niya na ano kayang mangyayari, ano kayang sasabihin ko, gagawin ko, mag-workout ba to. Parang ang dami niyang mga isip. Very siya ngayon, vulnerable siya. Okay, kasi pure naman yung intention niya eh. Andito nga yung Holy Spirit. Ayan. So, mukhang pinagdasal din niya to. Meron din dito guys na umiiyak. Ewan ko, for some reason, meron siyang iniyakan dito. Or baka maiyak siya. Kasi,
Yun nga, ayaw ka na niyang mawala. 9 of Wands. Sabi dito, pagod na siya. Okay, pwedeng binlock mo tong taong to, or this is someone na nagtatry pa rin kahit na nahihirapan. And then, yeah, kasi wounded warrior yung nakikita ko eh. So, may nakita din ako nagka-conflict kayo at posible nagka-blockan kayong dalawa, or nagka-conflict kayo tapos yung isa pagod na, either ikaw yung pagod or siya yung pagod. And then King of Swords, gusto niyo pakita sa yung pinaka-best niya. Baka may kadit kang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, merong naka-uniform. So, okay. Meron yung parang sa seaman ba yan? Baka yung kadit nyo ay seaman. Although hindi naman sa lahat yun, nakita ko lang. Pero ang symbol kasi na ito, o yung kahulugan kasi nito, yung naka-uniform, it's like, parang, ayun na nga, pinapakita niya yung good side niya para sa'yo. At talagang andyan siya para sa'yo. Very, supportive. We have the 5 of Swords. May misunderstanding kayo. Okay? Mukhang medyo ma-pride itong taong to. Okay, what lies below is the 3 of Wands. Naghihintay siya. May gusto siyang effort na gustong gawin. Mag-reach out siya sa'yo. Mag-offer ng peace offering, or magsasorry siya sa'yo. Or meron ako nakikita din na engagement or proposal pala. Wedding proposal. So, ayan, hindi yan sa lahat ha, pero meron dito. So, kung sino yan, let me know guys. O baka hindi nyo pa alam kasi ito nga yung intention niya eh. Gustong mag-propose. Oh my gosh, grabe. 10 of Swords and 6 of Wands. Okay, victory and success. Para sinasabi dito, ayaw na niyang bitawan to kasi meron siyang tinalikuran at ikaw yung pinili niya. So, ibig sabihin, gusto niya na talagang mangyari itong apology or proposal na to. At ito yung magiging kasagutan sa problem ninyo or sa misunderstanding ninyo. Kumbaga, magkakaroon ng opportunity at ng chance na mag-usap kayo at mag-decision kayo. Kasi, yun nga yung gusto niya mangyari. Pero, like I said, vulnerable kasi siya dito sa energy niya. So, ibig sabihin, kinakabahan siya or natatakot siya. Parang kailangan niyang mag-ready. At mukhang kaya naman niya. Kasi ito nga si King of Swords. This is someone very logical. Okay. So, malakas din dito ang fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. May konting water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. And yung sinabi ko kanina, yung air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, may naiwan. Chariot. Okay. Sino yung naiwan? Yun yung nasabi ko eh. May naiwan. Pwedeng umalis siya at naiwan ka. Iniwan ka ba sa ere? Okay. Anyway, we have the chart. Baka may kadit kang Cancer. Okay. Although hindi naman necessarily. So, itong person na to, talagang ilalaban niya. Binabalanse niya eh. Ayan o. So, meron siyang iwan para sa'yo. And, merong aalis. May magta-travel. 6 of Swords. Moving towards calmer water. So, ito na yon. Ito na yung peace offering. Yung reconciliation. Okay, mas magiging peaceful na to. Okay, supportive energy is the Magician. Uy, ready na. Oh my gosh, the Lovers. Oh my gosh. So, very pure naman ang pagmamahal na gusto niyang ibigay sa'yo. Yes, mahal ka niya, may attraction, and ikaw yung pinipili niya. So, ready na daw siya, sabi dito. With the Magician card, meron na siya, kung ano yung kailangan niya, meron na siya. Pwedeng, yeah, I'm hearing meron ng, oh my gosh, meron ng ring, okay? Or meron na siyang gift, okay? Basta meron siyang ibibigay sa'yo, or meron siyang gagawin para sa'yo. Oo naman, guys. Nakakatuwa.
Yan, napaka-precious. Okay, takpan lang natin yung ano. Kasi walang suot yung nasa ano eh. Anyway, ayan. May angel. Merong heart sa gitna. Merong girl and boy. Ayan. So, take note na pwede din naman to sa same sex. Okay, walang gender. This could be any gender. Pero, this is a union of the feminine and the masculine. So, ito na nga yun. Union. Union. Ready na siya. Okay. Mutual energy is Page of Cups. Okay, merong excited na kinikilig. Outcome. Anong outcome? Knight of Pentacles. Oh, magkalayo ba kayo? Parang mabagal. Mabagal yung movement or mabagal yung communication or malayo kayo sa isa't isa or humahad lang dito trabaho or pera or oras. Ayan. So, sabi dito, merong movement pa rin, pero mabagal. Okay? Merong mabilis, merong mabagal. Kasi kanina may chariot din eh. Ito yung pinaka-main energy niya. At gusto niya magkaroon ng pag-uusap talaga. Confrontation or pag-uusap. Siyempre, bagong simula at ito na yung reconciliation ninyo. Pero someone is broken and bitter. Anong nangyari? Nakakaloka. So, Ace of Swords with the Queen of Swords. Okay, ayan. Merong broken, oh. Oh, okay. So, doubtful. Siya yun. Siya yun. Takot ma-reject. Okay. Grabe naman. So, hindi rin basta-basta yung pinagdaanan ninyo nitong taong to. Pwede ding ikaw to na talagang nasaktan ka kung ano man ang nangyari dito. And, merong umaayaw eh. May sasabi, ayoko na. Merong ganon. So, pwede nangyari yan sa past or pwede rin ngayon. Okay, pwede yung belong na yan sa past. Pero ayun oh, merong lumuluha. Like I said guys, yun naman yung intention sa'yo ng person. So, kung ano yung magiging decision nyo, well, kayo na po makakapagsabi nun. Okay? Kasi ang reading natin ay gabay at general reading. So, maganda pa rin talaga yung one-on-one na session na private reading. Okay? And then we have the Queen of Pentacles. Ikaw yung nakikita ko dito, napaka-strong mo. And balance. Hindi ka basta-basta magre-risk. Justice card is here with the Four of Pentacles and the Temperance. So, parang nagbago ka ng lifestyle. Okay, meron dito na yung sa finances niyo binabago niyo yung lifestyle niyo. And okay, you want balance, fairness, with the temperance, patience ang sabi dito. So, kailangan habaan mo yung patience mo at mag-adjust. Okay, nag-a-adjust ka. Pero, maganda pa rin naman, nag-a-adjust ka nga, pero ikaw pa rin dito si Queen of Pentacles, which is someone na may narating ka na sa buhay at marami ding nag-admire sa'yo or humahanga sa'yo. Mas practical ka ngayon or nagpapaka-practical ka ngayon. And nakita ko mukhang mabibisi ka rin. Marami kang gawain or responsibilidad. Marami kang gagawin. Oh, Three of Swords. Bakit? King of Pentacles. Okay, and the Nine of Swords. Okay, merong nagsistress connected sa money, work. Pero sa dulo, kaya mo. Babangon ka. I'm hearing babawi ka, gagawa ka ng paraan. Knight of Wands. Medyo experimental ka dito, pero ang ganda ng aura mo, very charming. Ayan, Queen of Wands with the Knight of Wands. Nine of Pentacles. There will be plenty. So, temporary lang to, Leo. Yung setback. Kasi, babangon ka eh. Ang ganda nga ng cards mo. With the Nine of Cups and the Ace of Pentacles, this is a new beginning para sa'yo na talagang ini-enjoy mo rin. Meron dito mahilig gumawa ng mga jewelry or mga crafts. Ayan. There is also addiction or enjoyment. Okay. Ano yun? Two of Wands.
Oh, nire-ready mo yung sarili mo. Okay. And you're also learning. Ano mga mensahe from your angels or mga kuha tayo ng mga angel numbers. Oh wait, gusto kong tingnan pala. Okay, from the romance and love. Okay, ito. Pets. Getting a new pet. Actually, ibang deck to. Okay, baka nga merong mahilig sa pet. Toxicity. Oh my gosh. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. Settling. Avoid settling for less than you deserve in love. Okay. May nakita ko dito na may kailangan kang iwasan na tao kasi hindi ka din lang naman magiging masaya for the long term kasi hindi nag-heal yung taong yan. Meron siyang toxic na ginagawa. Okay. Surprise. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Alam mo, meron dito gustong bumawi. Okay? Sabi dito, trust, guard your heart. Not everyone deserves your trust. So, tingnan mo ng mabuti kung deserve nga ba niya. Kasi pwede yan babawi. Tapos, alam mo yon babalik din ulit sa dati. Okay. Boundaries. Love may challenge your boundaries. Protect them. Divine timing, trust in divine timing, love arrives when it's meant to. Okay, grabe. So, ang nakita ko dito, hindi mo to mapipigilan. Kunyari, ayaw mo na sa taong yon pero babalik at babalik siya. Nakakaloka. Okay. Long distance, love knows no distance, it transcends time and space. O, diba? Kahit magkalayo pa kayo, pero divine timing is here. Doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. Ayan, may pintuan na nagbubukas. Pwede tong the same person pa rin, pero nagbago siya. Pwede din naman totally bagong person. Depende sa kung anong minamanifest ninyo, guys. Secret, something is hidden from you. Someone isn't being truthful. Dreams. Look to your dreams. They hold all the answers you seek. Friendship. This connection is based on friendship. It may never develop into romance. Meron din dito, parang pinili mo yung mga pangarap mo kaysa sa love or kaysa sa relationship. Pwede ikaw yon or yung person mo yon na secretly, mas pinili niya talaga yung career niya kaysa sa love. Okay. What's coming towards you? Ay, sorry. Sorry, nag-shake yung camera. Okay, ano pa? Patience, just a few more months, good things come to those who wait. Merong paparating sa susunod na mga buwan. Okay, pagbabago. Spy, someone's got their eye on you. You are doing your research. Date night, get ready to be wine and dine. Wow naman. Okay. Ano pang paparating? Cycles, fate, karma, something ending, something new beginning. Okay. So, may cycle na parang feeling mo paulit-ulit lang or feeling mo nangyari na to, kaya kaya mo na to, malalampasan mo to kasi pinagdaanan mo na to dati. Vacation, you will be traveling soon. Ayan, may paparating na travel. Wow naman. Oh, narcissist, someone is too full of themselves. Manifest, tell the universe exactly what you want. Okay, sino naman to? Narcissist na to. Okay. Ano pa? Honeymoon, phase, attending someone's wedding, guardian, a lost loved one who watches over you. Ayan, so yan yung mga paparating. Oh, ito pa. Oh, open up your heart. It will help you attract more love. Ayan, kailangan buksan ang puso. So, ano na, yung mensahe galing sa mga angels mo or yung mga angel numbers para kay Leo. Okay. Oh, 555 is on the screen. May pagbabago. At hindi madali, pero blessing din yan. Sabi dun sa numbers na yon. Okay. 111 destiny.
Follow what you feel, listen as your intuition helps to guide you to what you are manifesting. The inner whispers are helping you to create all that it is that you desire. Listen, lean in, and follow your heart. Ayan, so parang gawin mo lang kung ano sinasabi ng puso mo at i-enjoy mo lang. Kasi ginagabayan ka ng intuition mo. So kung ano yung nafe-feel mo na gusto mo to, ginaguide ka din ng intuition mo. Okay, ay yung affirmation. Life is always happening for me. I am allowing myself to lean into what feels good. Okay. One more. For Leo. Oh, 11. Oh my gosh. Tingnan mo. 111 and 11. So, it symbolizes happiness, stability, celebration. Sabi dito, trust in yourself. Your inner whisper is working hard to let you know that it is guiding you. Listen in. What is it saying? Feel it. Where is it telling you to go next? See it. Close your eyes and allow. Trust the path you are on. Pakinggan mo daw yung sinasabi ng intuition mo. Pwede kasi hindi mo pinapansin yung sinasabi ng intuition mo. Kaya sabi ng card na to ay mahalagang pakinggan mo yung sinasabi ng intuition mo. Or baka feeling mo hindi to totoo, pero totoo yan. Yan yung tinatawag na intuition. At nasa tamang landas ka. Affirmation, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Okay. And the last one, 13:13, clarity. As the storm passes, the clarity is felt faster than lightning is seen against a dark sky. The divine is reminding you that clarity is readily available. Okay, andito yung alaga kong cat. So, ito siya, oh. Ayan siya, guys. Ayan, pasensya na kayo. Gumalaw yung camera. So, yeah, ano na nga yung message? The divine is reminding you that clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. So, nalampasan mo na yung pinakamahirap na part. Ngayon, naliliwanagan ka na. So, congratulations. I mean, magpatuloy ka lang, Leo. Kasi ito na ngayon, mas naliliwanagan ka na. Affirmation, loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer that I need. So, this is a good energy, itong loving energy, kaya i-embrace mo yan. Okay. Kuha tayo ng message from the universe. Okay, anong mensahe galing kay universe for Leo? Tatlong mensahe. Tapos kuha na din tayo ng advice. Okay. Isang advice. Okay, ito na. Perfectionism. Permission to make mistakes is so freeing. It's the root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the prison of perfectionism. So, okay lang magkamali, Leo, kasi walang taong perfect. So, parang sinasabi sa'yo na hindi kailangan perfect ang lahat. Okay? Okay lang na magkamali. And it's also making you more creative and merong pagbabago na nangyayari ngayon. Okay. So from the universe, I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Oh, ang cute naman. So, ayan, blessing yan. My fearless freedom lights up the world. Ang ganda ng energy mo. Nagbibigay ka ng liwanag. I choose love no matter what. Wow naman, I love this. Very positive. And I just saw 313 angel numbers on the screen. Ayan, choose love no matter what. So that's all for your June Kapalaran Leo. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe. Hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate or kung nagustuhan nyo yung reading. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading. One-on-one session po yun through video call. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. And I have a very important announcement.
pwede pa po kayong sumali sa ating anniversary surprise pa-raffle. 6 lucky winners of free private reading ang pipiliin. Kaya kung hindi pa kayo nakakasend ng entry nyo, mag-send na po kayo kasi hindi ako nakatuloy na, nung nakaraan kasi nagpagaling muna ako, guys. So, nilipat ko ng ibang date yung ating pa-raffle. So, paano ba sumali? Mag-comment lang kayo dito sa video na to or sa love message or sa ibang mga post ko sa social media ko. Ang i-comment ninyo is, una, kung paano nyo ako nakilala or paano nyo natagpuan yung YouTube channel ko. At pangalawa, kung paano kayo natulungan ng mga video ko dito sa YouTube channel ko. So, yun po yung i-comment nyo. Pag nagustuhan ko yung comment nyo, isasali po kayo sa raffle. So, yung pangalan ninyo sa YouTube, yung YouTube name nyo, yan po yung isasama ko sa pa-raffle. At pag nabunot po kayo, ayun, edi panalo kayo. So, 6 po yung pipiliin for the free private reading kasi I'm also celebrating 6 years here in YouTube. At gusto ko din kayong pasalamatan. Thank you po mga Leo. Sobrang love ko kayo mga Leo. At sobrang enjoy ako pag gumagawa ng mga Leo na readings. So, thank you so much for being with me every time na may mga Leo na video. Thank you sa panonood nyo, pagla-like, comment, share, at subscribe. At sa pag-click na notification bell. Thank you sa pag-follow na aking mga social media accounts, sa pagpapa-private reading at sa pag-a-avail ng mga crystal bracelets. Thank you so much, Leo. Sobrang love ko kayo, guys. Kaya, excited ako for the pa-raffle celebration ng aking 6th anniversary. So, I'll see you soon. God bless po sa lahat. Again, mag-comment na kayo. I-send yun yung entry nyo para syempre, para kasali kayo. Syempre, pag nagustuhan kasi yung comment nyo, isasali kayo. Ayan, so, thank you so much again. Oh, also, bisitahin nyo din po yung Instagram ko. Nakapost po din yung mga crystal bracelets. Marami at iba-iba. Ako mismo nag-aalaga po ng mga crystal bracelets. Galing pa yan sa iba-ibang bansa. Tutulong siya sa'yo para gumanda yung energy mo. Yes, yung mga crystal po ay mag-heal sa'yo physically and on the spiritual level. May healing po ang paggamit ng mga crystals. Kagaya nito mga nakikita ninyong mga crystals ko. Ayan. So, at pa-follow din ng aking mga social media. Thank you, Leo! Have a good day or night kung kailan nyo man mapanood to. God bless you all. Stay safe and see you again soon. Bye!